Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ang iyong feedback ay makakatulong sa akin na mapabuti at pagandahin pa ang mga sumusunod na kwento. Maraming salamat po. Umiikot ang kwento si Ben, isang estudyante na mahilig mag-aral sa lumang silid-aklatan. Pakinggan natin ang kwento ngayong araw. Ako si Ben, 21, isang ordinaryong estudyante na tila mas pinili ng tadhana na mabuhay sa katahimikan ng mga pahina kaysa sa ingay ng mundo. Kung may lugar na para bang tahanan ko, iyon ay ang lumang silid-aklatan ng aming unibersidad. Isang gusaling luma na amoy alikabok, kahoy at tinta na kumapit na sa hangin dahil sa tagal ng panahon. Karamihan sa mga kaklase ko'y umiiwas dito. Mas gusto nila ang bagong learning center na puno ng computer at aircon, maliwanag at modernong-moderno. Pero ako, mas gusto ko ang katahimikan, ang kaluskos ng pahinang binabaligtad at ang presensyang tila ba mas malapit sa kasaysayan. Kaya gabi-gabi, matapos ang klase at lahat ng ingay sa campus, tumutuloy ako sa lumang aklatan. Madalas ako na lang ang natitira hanggang magsara ito at kung minsan umaabot pa ng hating gabi. Unang gabi kong narinig ang kakaibang tunog, hindi ko pa agad pinansin. Nasa dulo ako ng ground floor nagbabasa para sa paper ko sa history class. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng hangin mula sa lumang bentilador ang maririnig. Bigla mula sa itaas, sa ikalawang palapag na halos sarado na para sa karamihan, may umalingaw-ngaw na kaluskos. Parang may naglalakad. Minsan, parang tunog ng pahinang binabaligtad. Napatingala ako. Siguro may staff pa. Bulong ko sa sarili. Pero naalala kong nagsara na si Mang Dante, ang gwardya. Halos ako lang ang naiwan. Pinilit kong bumalik sa pagbabasa, pero paulit-ulit ang kaluskos. Mabagal. Parang may naglalakad sa pagitan ng mga estante at minsan may yapak na tila ba nakasapatos, mabigat at humahalik ang tunog sa kahoy na sahig. Kinabukasan, kinausap ko si Mang Dante habang nag-aayos siya ng logbook sa entrance. Mang Dante, tanong ko, may tao pa po ba sa itaas kagabi? Umiling siya. Wala na iho. Ako na nga ang huling umikot doon bago umuwi. Bakit? Nagdalawang isip ako kung sasabihin ko. Baka guni-guni ko lang. Parang may narinig kasi akong naglalakad. Tumingin siya sa akin. Seryosong seryoso. Huwag ka masyadong nagtatagal sa taas, Ben. May mga kwento na riyan noon pa. Mga estudyanteng nagsabi ring may naririnig sila. Yung iba ayaw nang bumalik. Napangiti ako, pilit. Mga kwento lang po siguro. Ngumiti rin siya pero halatang pilit. Basta, mag-ingat ka. Gabi na naman. Binalikan ko ang aklatan, dala ang thermos ng kape at ilang libro. Sa totoo lang, may bahagi sa akin na inaasahan ang maririnig kong kaluskos ulit. At hindi nga ako nabigo. Eksaktong 12:00, narinig kong muli ang yapak mula sa ikalawa. Hindi ito mabilis, hindi rin basta kaluskos, mabigat, dahan-dahan. Parang may taong umiikot sa pagitan ng istante. Sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilang akyatin. Ang ikalawang palapag ng lumang aklatan ay mas madilim, mas makitid ang espasyo. Ang mga bintana ay luma, may mga basag at punit na kurtina. Habang paakyat ako sa hagdan, ramdam kong humihina ang ihip ng bentilador mula sa ibaba. Parang napalitan ito ng malamig na simoy na galing sa kung saan. Pagsilip ko sa unang hilera ng estante, wala naman akong nakita. Tahimik. Pero sa dulo, may liwanag ng maliit na desk lamp. At doon, may nakaupong matandang lalaki. Nakatungo siya, nakasuot ng lumang Amerikana at nagbabasa ng isang makapal na libro. Ang kamay niya'y nanginginig, ngunit matiyaga sa pagbuklat ng pahina. Mang, halos di ko matapos ang salita. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Maputla ang kanyang mukha, may sunog na bakas sa gilid ng balat, parang abo na nakadikit. Ngunit ang mga mata niya'y matalim.
at parabang nakatingin diretso sa akin, hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Hindi pa tapos, anya, mabagal ngunit malinaw. At bago ko pa siya malapitan, naglaho siya sa harap ko, parang usok na hinipan ng hangin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nang tingnan ko ang mesa, wala ng ilaw, wala ng libro. Ang natira lang ay isang bookmark na kulay abo, may marka ng abo at may nakaukit na salitang basahin, hindi tapos. Agad kong dinampot iyon, ang kamay ko'y nanginginig, ngunit ramdam kong kailangan kong dalhin. Bumalik ako sa baba, los takbo, at pinilit kong mag-ayos ng gamit para umuwi. Ngunit bago pa ako makalabas ng pinto, narinig ko ang huling kaluskos mula sa itaas. Mas mabigat na ngayon, mas malinaw. At kasabay nito, isang malamig na bulong sa mismong tainga ko. Ben, basahin mo. Napatigil ako sa pinto, pawis na pawis at nanlalamig. Doon ko napagtanto, hindi ito basta kwento ng multo. May gusto siyang ipahayag at sa unang gabi ng pagkikita namin, nagsimula na ang isang bagay na hindi ko na kayang takbuhan. Maghapon akong balisa matapos ang nangyari. Habang nasa klase, hindi ko maiwasang isipin ang matandang lalaking nakita ko sa ikalawang palapag. Parang nakatatak na ang imahin niya sa utak ko. Ang balat niyang parang may bakas ng apoy, ang mga mata niyang matalim na tila sumusuri sa bawat galaw ko, at higit sa lahat, ang salitang iniwan niya bago siya naglaho. Hindi pa tapos. Hindi ko alam kung anong hindi pa tapos. May papel ba akong dapat ipasa? May kwento ba siyang iniwan? O may kasaysayang nakabaon sa mismong gusali ng aklatan na pilit na gustong lumabas? Nang matapos ang klase, naisip kong dumaan sa opisina ng mga librarian. Nandoon si Miss Pilar, ang chief librarian, isang babaeng nasa 50, laging maayos ang ayos ng buhok at mahigpit sa mga patakaran. Lumapit ako, dala ang lakas ng loob. Miss Pilar, sabi ko, may itatanong lang po sana ako tungkol sa lumang aklatan. Totoo po bang may sunog na nangyari rito noon? Napatigil siya sa pagsusulat, saka tumingin sa akin. Saan mo narinig yan? May nagbanggit lang po. Curious lang ako. Mabilis kong sagot. Nagbuntong hininga siya. Oo, may nangyari. Dekada 80, nasunog ang isang bahagi ng ikalawang palapag. Sinasabing aksidente, electrical problem daw. Pero may librarian na naiwan, si Don Lorenzo Amador. Hindi na siya nakalabas. Nanlamig ako. Don Lorenzo? Bulong ko. Bakit mo tinatanong? Seryosong tanong ni Miss Pilar. Wala po. Mabilis kong sagot. Salamat po sa impormasyon. Ngumiti siya, ngunit ramdam kong may tinatago pa siyang hindi sinasabi. Kinahapunan, kinausap ko si Mang Dante, ang gwardiya. Mang Dante, tanong ko. Kilala niyo po ba si Don Lorenzo? Tumango siya, sabay tumingin sa paligid na parang may nagmamasid. Oo, matagal na siyang tagapangalaga ng aklatan bago pa ako magsimula. Mabait, pero masyadong masinop. Lahat ng libro may tala. Lahat ng estudyante may marka sa logbook. Nang mamatay siya, marami raw lihim ang nasama sa sunog. Anong ibig niyong sabihin? Usisa ko. Wala namang tiyak. Pero may mga nagsasabing may mga aklat na nawala bago ang sunog, mga bihirang libro, at si Don Lorenzo raw ang huling nakakita. Hindi na ako nakapagtanong pa dahil may pumasok na ibang estudyante. Ngunit sapat na ang narinig ko para lalo kong gustuhin ang bumalik sa gabi. Lumalim ang gabi at gaya ng nakasanayan, nagpunta ulit ako sa aklatan. Bitbit ko ang bookmark na iniwan ni Don Lorenzo kagabi. Habang nakaupo ako sa mesa, nilapag ko ito sa ibabaw ng notebook ko. Pinagmasdan ko ang nakaukit na salita. Basahin, hindi tapos. Habang nakatitig ako, biglang umihip ang malamig na hangin. Wala namang nakabukas na bintana, pero kumilos ang mga pahina ng librong binabasa ko.
parang may sariling buhay. At saka ko narinig, mga bulong, mahina, halos pabulong sa hangin. Hindi ko maintindihan sa una, pero nang tumagal, para silang lumang Kastila na hinaluan ng sinaunang Tagalog. Mga salitang hindi ko pa kailanman naririnig, ngunit ramdam ko ang bigat at puwersa. Tumayo ako at naglakad-lakad. Sinundan ko ang tunog ng mga bulong. Umakyat muli ako sa ikalawang palapag at doon, sa dulong bahagi, may nakita akong nakasulat sa alikabok ng mesa. Mga salitang tila isinulat ng hindi nakikitang kamay. Exo, silid to be. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hinanap ko agad ang silid to be. Hindi iyon madalas buksan, ayon kay Mang Dante. Rare books room daw iyon noon, pero matagal nang isinara mula nang masunog ang isang bahagi ng aklatan. Pagdating ko sa pinto, napansin kong may kalawang na ang seradura, ngunit bahagyang nakaawang. Marahan ko itong itinulak at sa loob na amoy ko ang alikabok at lumang papel na halos hindi na inalis ng panahon. Naglakad ako sa loob, makitid ang espasyo puno ng mga estante. Sa gitna, may lumang mesa at silya na halos kainin na ng anay. Tahimik. Ngunit sa katahimikan, naririnig ko ang mahina at tuloy-tuloy na kaluskos. Parang may nagbabasa. Lumapit ako sa gitna. Walang tao. Ngunit ang libro sa mesa, bukas, at kusa itong nagpalit ng pahina sa harap ko. Don Lorenzo, bulong ko. At biglang bumigat ang hangin. Ang pinto ng silid ay biglang nagsara malakas at sabay na narinig ko ang yapak sa paligid ko. Hindi na ako makagalaw. Sinubukan kong buksan ang pinto, ngunit hindi ko magawa. Parang may lakas na humaharang mula sa kabila. Naglakad ako pabalik sa mesa, hawak-hawak ang bookmark. Sa oras na iyon, ramdam kong may malamig na presensya sa likod ko. Hindi pa tapos, bulong ng tinig na pamilyar. Dahan-dahan akong lumingon, at sa gilid ng silid, nakita ko siya. Si Don Lorenzo, nakaupo, hawak ang librong sunog ang gilid. Ang mga mata niya'y nakatuon sa akin. Ngunit bago ko pa siya malapitan, biglang nagdilim ang buong silid. At ang huling narinig ko, bago tuluyang luwabo ang paningin ko, ay ang tunog ng mga pahinang mabilis na nagbabaligtaran. At ang tinig na bumubulong ng isang salitang hindi ko maintindihan, baysa sa balik. Nagising akong nakahandusay sa malamig na sahig ng silid tubi. Pawisan ako, nanginginig, at parang nalunod sa bigat ng katahimikan. Ang una kong nakita ay ang librong nakabukas sa mesa. Ngunit ang nakapagtataka, kahit wala akong hawak, nagpalit ito ng pahina sa mismong harap ko. Parang may humihip ng hangin na hindi ko nararamdaman. Dahan-dahan akong bumangon. Nilapitan ko ang libro. Sunog ang gilid ng pahina at may mga bakas ng abo na nanatili sa ibabaw. Sa unang tingin, parang ordinaryong lumang tala. Ngunit nang sinipat ko ng mas malapitan, nakasulat doon ang pangalan. Sa Don Lorenzo Amador, tagapangalaga. Nanindig ang balahibo ko. Kinabukasan, hindi ko mapigilang magtanong-tanong. Lumapit ako kay Liza, kaklasiko at malapit na kaibigan. Siya lang ang may alam na madalas akong nag-aaral sa lumang aklatan. Liza, sabi ko, alam mo ba ang tungkol sa silid tubi? Napataas ang kilay niya. Ang rare books room, matagal nang isinara iyon. Sabi ni Mama na nag-aaral din dito noon, doon raw nagsimula ang sunog. Bakit? Nagdalawang isip akong ikwento ang buong nangyari, pero nagpasya akong subukan. Parang may kakaibang presensya roon. Nakita ko si Don Lorenzo. Nanlaki ang mga mata niya. Siya ang librarian na namatay sa sunog, di ba? Ben, kung totoo yung sinasabi mo, baka hindi aksidente ang lahat. Lumipas ang maghapon na mabigat ang pakiramdam ko. Habang nasa klase, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nakasulat sa libro. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aklatan. May kung anong humahatak sa akin, parang tinig
na ayaw akong pakawalan. Pag-akyat ko sa ikalawang palapag, dumiretso ako sa silid 2B. Ang pinto, nakahapon ay parang mahigpit na nakasara, ngayon ay bahagyang nakaawang. Marahan kong itinulak. Sa loob, walang pagbabago, madilim, puno ng alikabok at tahimik. Ngunit nang lumapit ako sa mesa, nakita ko ang librong kahapon, nakabukas pa rin. Ngunit ngayong gabi, ibang pahina na ang nakalantad. Nakasulat doon ang mga tala ng mga estudyanteng nanghiram ng aklat, isang ledger. May mga pangalan, petsa at pamagat ng mga librong hiniram. Habang binabasa ko, biglang nanginig ang kamay ko. Dahil doon, sa pinakababa, nakasulat ang isang apelyido, ang apelyido ko. De Los Reyes. Parang nabura ang dugo sa mukha ko. Imposible, bulong ko. Hindi ako, kundi siguro isang kamag-anak. Napaisip ako, baka si Lolo. Oo, si Lolo Jose, na minsan ay nabanggit ni Papa na nag-aaral din sa parehong universidad. Bakit nakalista siya rito at bakit may marka ng pulang tinta sa tabi ng pangalan niya? Biglang umihip ang malamig na hangin at narinig ko ang mga yapak mula sa dulo ng silid. Dahan-dahan akong lumingon at naroon siya muli, si Don Lorenzo, nakatayo, nakatingin sa akin. Balik, bulong niya. Mabilis kong sinara ang libro, pero sa mismong sandali ring iyon, parang may kumalabog mula sa likod ng istante, para bang may bumukas na tagong daan. Nilapitan ko, nanginginig, at natuklasan kong may maliit na panel na maaaring itulak. Nang gawin ko iyon, bumukas ang isang makitid na puwang. Sa loob may maliit na kahon. Hinila ko ito at sa loob may sinaunang kwaderno, bahagyang sunog, halos nagdidikit ang mga pahina. Binuklat ko at naroon ang mga tala ni Don Lorenzo mismo. Masyado ng maraming aklat ang nawawala. May mga estudyanteng hindi nagbabalik, ngunit hindi sila ang tunay na may sala. May mas mataas, isang kasapakat sa loob mismo ng pamunuan. Humigpit ang hawak ko. Hindi na ito basta alamat lang. Kinabukasan, sinubukan kong magtanong kay Papa tungkol kay Lolo. Pa, sabi ko habang nag-aalmusal kami, nag-aral po ba si Lolo dito sa universidad? Tumango siya. Oo, anak. Matagal na, dekada 70. Bakit? May alam po ba kayo kung may kinalaman siya sa aklatan? Sandali siyang natahimik. Bakit mo naman natanong yan? Nagpalusot ako. Nagbabasa lang ako ng history ng universidad. May mga lumang tala kasi na nakita ko. Umiling siya. Ang alam ko lang, mabait na tao ang lolo mo, pero minsan may mga bagay na hindi lahat ay nasusulat sa papel. Kung ako sa'yo, huwag ka nang mangialam. Ngunit hindi ako mapakali. Gabi-gabi, naririnig ko na ang bulong ni Don Lorenzo, kahit nasa bahay ako. Minsan, habang nag-aaral, maririnig ko ang mga pahina ng libro ko na kusang nagbabaliktaran. Minsan, sa mismong tainga ko, may tinig na bumubulong. It's ibalik. Pagkain pawi ay kaya bumalik ako muli sa silid tubi. Dala ko ang kwaderno ni Don Lorenzo. Pagpasok ko, biglang sumara ang pinto. Ngunit hindi na ako natakot kagaya ng dati. Umupo ako sa mesa, binuksan ang kwaderno at binasa ng malakas ang nakasulat. Ang apoy ay hindi aksidente. Ito'y upang tabunan ang pagnanakaw. Ang tunay na kasalanan ay nakatago sa listahan ng mga hindi nagbalik. Isa sa kanila'y may dugo ng pagtataksil. Pagkatapos kong basahin, naramdaman kong lumamig ang paligid. At nang tumingin ako sa salamin ng lumang kabinet, nakita ko ang refleksyon ko. Pero hindi ako ang gumagalaw. Ngumisi ito at sa labing malinaw na bubigkas ng mga salita. Alam mo na. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng silid tubi ng gabing iyon. Ang huling nakita ko ay ang refleksyon kong ngumisi, nagbubulong ng alam mo na. At pagkatapos, para akong nahulog sa sariling katawan. Pagdilat ko, nasa hagdan na abla ako ng ikalawang palapag, hingal na hingal,
Hawak-hawak ang kwaderno ni Don Lorenzo na parang iyon ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa realidad. Sa buong magdamag, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong binuklat ang mga pahina ng kwaderno. Halos hindi ko mabasa ang ilan dahil sa sunog at kupas na tinta. Pero malinaw ang ilang bahagi. Hindi lang simpleng pagnanakaw ng libro ang nangyari noon. May mas malalim na dahilan kung bakit sumiklab ang apoy, isang pagtataksil, isang pagtatakip ng kasalanan. At ang nakakatindig balahibo sa mga pangalan ng mga estudyanteng nakalista roon bilang mga hindi nagbalik ng aklat, nakapaloob ang apelyido ng pamilya ko, De Los Reyes. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Pumasok ako sa klase, pero wala akong maintindihan sa dinidiskusyon. Ang isip ko'y nasa kwaderno pa rin sa bawat salitang iniwan ni Don Lorenzo. Pagkatapos ng klase, nilapitan ako ni Liza. Ben, ayos ka lang ba? Ang putla mo. Hindi ka ba natulog? Umiling ako. Liza, may kailangan akong sabihin. Inilahad ko sa kanya ang lahat. Ang nakita ko sa silid 2B, ang ledger ng mga estudyante at ang pangalan ng pamilya ko na nakalista roon. Nakikinig siya ng seryoso. Hindi nagtatawa, hindi rin nag-aalinlangan. Ben, sabi niya, kung totoo ang lahat ng yan, baka may koneksyon ang pamilya mo sa nangyaring sunog. Pero hindi ibig sabihin na sila ang may sala. Baka biktima rin. Hindi ko alam, sagot ko. Pero pakiramdam ko, may kailangan akong tuklasin. Hapon, nagpunta kami sa archive room ng universidad. Mahigpit ang bantay, pero nakalusot kami matapos kong magpakita ng ID at magkunwaring gumagawa ng research paper tungkol sa kasaysayan ng campus. Habang nagbabasa ng lumang dyaryo, natagpuan namin ang isang artikulo tungkol sa sunog. Isang bahagi ng lumang silid-aklatan, nasunog, librarian, hindi nakaligtas. Walang nakitang ebidensya ng foul play. Pero sa tabi ng artikulo, may litrato. Ang mga nasunog na aklat ay nakasalansan sa sahig at sa gilid may isang sobre na halos di napansin ng mga mamamahayag. Sa gilid ng sobre, mababanaag ang isang pirma, Jose de los Reyes. Napatitig ako, lolo ko. Pag-uwi, agad kong hinarap si Papa. Hindi ko na kayang kimkimin pa. Pa, sabi ko, ano po ba talaga ang nangyari kay Lolo sa universidad? May nabasa akong artikulo. May pangalan niya sa mga dokumento ng aklatan. Napatingin siya sa akin, halatang nagulat. Saan mo nakita iyon? Sa archive. Pa, sabihin niyo sa akin ang totoo. Huminga siya ng malalim, saka umupo. Anak, matagal na naming pinili ng pamilya na huwag nang pag-usapan yan. Oo, nag-aral ang lolo mo roon. Isa siya sa mga estudyanteng madalas sa aklatan. Pero isang gabi, nadawit siya sa sunog. Hindi siya ang may gawa, pero siya ang sinisi. May mga librong nawala noon at siya ang pinagbintangan na kumuha. Dahil doon, bumagsak ang pangalan ng pamilya. Pero, bakit po hindi niyo sinabi? Dahil wala rin kaming magagawa, walang ebidensya, at lahat ng nagtanong noon, pinatahimik ng takot at hiya. Naglakad ako palabas ng bahay, dala-dala ang bigat ng lahat ng narinig ko. Kung ganoon, inosente si Lolo. Ngunit bakit nananatiling restless si Don Lorenzo? Bumalik ako sa aklatan ng gabing iyon. Pagpasok ko, ramdam kong mas malamig kaysa dati. Parang may inaasahang magaganap. Umakyat ako sa ikalawa, dumiretso sa silid 2B. Ngunit bago ako makarating, narinig ko ang kaluskos mula sa iba't ibang bahagi ng palapag. Hindi lang iisang tao, maraming yapak, maraming bulong. Parang pinapalibutan ako ng mga presensya. Pagpasok ko sa silid, nakabukas na ang libro sa mesa. Hindi ko alam kung ako ang nagbukas nito kanina o kusa itong nagbalik. Nakalantad ang isang bagong pahina ng kwaderno ni Don Lorenzo. Ang sunog ay hindi aksidente. May mga nagplano, may mga estudyanteng ginamit, mga inosente.
at isa sa kanila'y may apelidong De Los Reyes. Hindi siya magnanakaw, isa siyang saksi, ngunit upang matahimik, isinama siya sa listahan ng may sala. Nanginginig ang kamay ko, ibig sabihin si Lolo ay saksi, hindi salarin. At si Don Lorenzo hanggang ngayon sinusubukang ipahayag iyon. Biglang bumukas ang bintana ng silid. Malakas ang ihip ng hangin, nagliparan ang mga papel at ang abo mula sa gilid ng libro ay sumama sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Don Lorenzo. Ngayon, mas malinaw na siya kaysa dati. Hindi na lang usok, hindi na lang anino. Nakikita ko ang itsura niya, sunog ang bahagi ng kanyang mukha, pero buo ang anyo. Nakatingin siya sa akin, diretso, mabigat. Balik, aniya. Oh, wag niyo akong idamay. Nanginginig kong sagot. Kung gusto niyong malaman ng lahat ang totoo, sabihin niyo sa akin. Ako ang magsasabi. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad papalapit at bawat hakbang niya'y nag-iiwan ng abo sa sahig. Sinubukan kong umatras, ngunit natagpuan kong nakasandal ako sa mesa. Ang libro'y biglang nagliyab sa harap ko, ngunit hindi ito nagdulot ng init, kundi lamig na bumabalot sa buong katawan ko. At mula sa apoy, lumabas ang isang sobre. Maputi, may marka ng unibersidad at nakapangalan sa akin. Uwas Ben de los Reyes. Nanlaki ang mga mata ko. Paano nagkaroon ng dokumentong nakapangalan sa akin mula sa isang aklat na nasunog dekada na ang nakararaan? Dinampot ko ito, nanginginig. At sa mismong sandaling iyon, narinig ko ang sabay-sabay na tinig, hindi lang kay Don Lorenzo, kundi mula sa lahat ng kaluluwang naipit sa aklatan. Buksan mo. Ikaw ang susi. Ito nanlamig ako sa kinatatayuan ko. Sa kamay ko ang sobre. Sa paligid ko ang mga kaluskos ng pahinat yapak ay tila musika ng mga kaluluwang naghihintay ng hustisya. At alam kong wala ng atrasan. Nakatitig ako sa sobre na nakapangalan sa akin. Hindi ko alam kung paano ito napadpad sa lumang silid, lalo na't dekada na ang lumipas mula nang mamatay si Don Lorenzo. Parang imposible, ngunit naroon ito, totoo, mabigat at parang naglalaman ng mga kasagutang matagal nang itinatago. Huminga ako ng malalim bago ko dahan-dahang pinunit ang selyo. Pagbukas ko, ilang pirasong papel ang nahulog sa mesa. Una kong nakita ay isang lumang blueprint ng silid-aklatan. May mga marka ng X sa ilang bahagi, partikular sa isang bahagi ng basement na wala sa kasalukuyang mapa ng gusali. Sunod, isang maliit na susi na may kalawang na, ngunit halatang ginagamit noon. At sa pinakahuli, isang maikling sulat na isinulat sa malabong tinta. Kung sino man ang makakabasa nito, ikaw ang huling pag-asa. Hindi lahat ng aklat ay nasunog. May mga nailigtas, itinago sa ilalim. Ang mga pangalan ng tunay na salarin ay naroon. Huwag mong hayaang mabaon sa abo ang katotohanan. L.A. L.A. Lorenzo Amador. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa na may direksyon na ang lahat. Ngunit kasabay ng kaba, may bigat din akong nadarama. Bakit ako? Bakit sa akin napunta ang responsibilidad na ito? Sa likod ng sulat may nakasulat na petsa, ang araw mismo ng sunog. Ibig sabihin, isinulat niya ito bago siya tuluyang nasawi. Ben, may tinig na bumulong mula sa likod ko. Mabilis akong lumingon, ngunit wala akong nakita. Tanging abo lang na nakakalat sa sahig at ang malamig na simoy ng hangin. Kinabukasan, agad kong pinakita kay Liza ang mga dokumento. Nakaupo kami sa cafeteria, parehong kinakabahan. Ben, ito na ang hinahanap nating ebidensya, bulong niya. Kung totoo ito, may tinatago ang pamunuan ng unibersidad. Baka nga hindi aksidente ang sunog, ngunit halata ang takot sa mukha niya. Pero sigurado ka bang gusto mong ituloy? Pwedeng mapahamak tayo. Liza.
Matagal nang nakakulong ang kaluluwa ni Don Lorenzo at pati ang pangalan ng pamilya ko nadungisan dahil dito. Kung hindi natin bubuksan ang katotohanan, mananatili na lang tayong nakakulong sa takot. Tumango siya, bagamat halata ang pangamba. Hapon, nagpasya kaming bumalik sa silid-aklatan upang siya satin ang blueprint. Sa mapa, malinaw ang marka ng basement na hindi na binabanggit sa kasalukuyang records. Sumama si Mang Dante na halatang nag-aalinlangan pero may alam. Hindi na binubuksan ang basement na yan, sabi niya. Matagal nang sinelyuhan, marami raw na trap sa usok noon. Pero may mga bagay na itinago doon, sabi ko, sabay pakita ng blueprint. Kailangan naming makita. Napabuntong hininga si Mang Dante. Kung iyan ang desisyon nyo, tutulungan ko kayo. Pero mag-ingat kayo, may mga bagay na hindi na dapat muling ginagalaw. Gabi. Tahimik ang buong gusali. Kasama ko sina Liza at Mang Dante, dala ang maliit na flashlight at ang kalawanging susi. Sinundan namin ang mapa. Ha? Hanggang sa makarating kami sa isang sulok ng unang palapag kung saan may lumang kabinet. Inalis ni Mang Dante ang kabinet at doon namin natagpuan ang isang trapdoor na tinakpan ng kahoy. Binuksan ko gamit ang susi at sa ilalim bumungad ang makipot na hagdanan pababa. Amoy alikabok at lumang papel ang bumungad sa amin. Habang bumababa kami, naririnig ko ang muling kaluskos ng mga pahina. Hindi ito guni-guni. Para bang may mga taong nagbabasa sa dilim. Pagdating sa dulo, bumungad ang isang maliit na silid. Puno ito ng mga kahongyari sa kahoy na tatakpan ng abo at lumang tela. Binuksan namin ang isa, mga libro. Mga bihirang libro, karamihan ay halos natupok, ngunit may ilan na buo pa rin. Ang ilan ay may marka ng unibersidad, may stamp na Rare Collection. Sa isang sulok may nakalagay na lumang ledger. Nang buksan ko, naroon ang listahan ng mga estudyanteng umarkila ng aklat bago ang sunog. Ngunit sa ibang pahina, may mga dagdag na pangalan, mga guro at administrador. At doon ko nakita ang tunay na nakakasindak, ang pangalan ng isang dating dean ng unibersidad nakalista bilang nanghiram ng ilang bihirang aklat na hindi kailanman naibalik. Pen, bulong ni Lisa, ibig sabihin sila ang tunay na salarin? Tumango ako. Oo, at para itago ang lahat, sinunog nila ang bahagi ng aklatan, kaya nadamay si Don Lorenzo. Biglang lumamig ang paligid. Ang ilaw ng flashlight ay kumikislap, at mula sa dilim, narinig namin ang mabigat na yapak. Hindi pa tapos. Boses ni Don Lorenzo, malakas at malinaw ngayon. Nagsimulang gumalaw ang mga libro para bang may hangin na gumigising sa kanila. Ang mga pahina ay sabay-sabay na nagbukas at ang mga salitang nakasulat ay tila umaalingaw-ngaw sa silid. Mula sa gitna ng dilim, lumitaw ang anyo ni Don Lorenzo. Hindi na siya aninong abo lamang, mas malinaw, mas buo, bagamat sunog pa rin ang bahagi ng katawan. Nakatingin siya sa akin, hawak-hawak ang isang librong tila mas mahalaga kaysa sa lahat. Basahin mo, utos niya. Ngunit bago ko pa mahawakan ang libro, biglang nagsara ang pinto ng basement. Malakas. At kasabay nito, may malamig na hangin na tila humahatak sa amin papalapit sa mga estante. Si Liza ay napasigaw, si Mang Dante halos mawala ng malay. Ako, nanginginig, ngunit hinawakan ko ang librong iniaabot ni Don Lorenzo. At sa sandaling iyon, maririnig ang daan-daang tinig na bumubulong ng iisang salita. Ira, hustisya. Sama at doon ko napagtanto, hindi lang siya nag-iisa. Maraming kalululuwa ang nakakulong sa aklatan, naghihintay na mailantad ang katotohanan. Nang mahawakan ko ang librong iniabot ni Don Lorenzo, ramdam kong parang may bigat itong higit pa sa isang ordinaryong aklat. Ang balat nito'y yari sa makapal na katad, na dungisan ng usok at abo, at ang mga pahinay na ninilaw ngunit buo.
Sa mismong sandaling iyon, tila kumalma ang paligid. Ngunit hindi ito katahimikan ng kapanatagan, kundi katahimikan bago dumating ang unos. Binuklat ko ang unang pahina. Doon nakasulat sa malinis na sulat kamay ang mga salitang makakash, mga hindi na ibalik. Nakasunod ang mga pangalan, hindi lang mga estudyante, kundi mga propesor, administrador, at ilang pangalan ng may impluensyang tao sa unibersidad. Ang unang pangalan sa listahan ay pamilyar. Ang dating din, ang parehong nakalista sa ledger na nakita ko kahapon. Sa tabi ng kanyang pangalan, nakasulat ang pamagat ng librong kanyang kinuha. Historia de las Brujas Filipinas. Habang binabasa ko, biglang lumakas ang kaluskos ng mga pahina mula sa iba't ibang sulok ng basement. Parang lahat ng librong nakatambak ay sabay-sabay na bumabaliktad ng pahina, nag-iingay ng parang libong bulong. Ben. Wika ni Don Lorenzo, ang boses niya ay mabigat, parang dumadaloy mula sa mismong pader. Basahin mo ang huling pahina. Mabigat ang bawat hakbang ko papunta sa pinakadulo ng aklat. Ngunit habang nililipat ko ang mga pahina, nararamdaman kong may kakaibang puwersang humahawak sa kamay ko, parang ginagabayan o pinipilit. Sa huling pahina, may maikling pahayag. Ang apoy ay hindi aksidente. Ito'y isinindi upang burahin ang tala ng kasalanan. Ngunit hindi mawawala ang katotohanan. Ang magbabalik ng mga librong ito ay siyang magiging tinig ng mga pinatahimik. Sa ilalim, nakapirma, Mas Lorenzo Amador. Bigla kong naramdaman ang lamig sa batok ko. Sa paligid, ang mga bulong ay naging halakhak, malalim, nakakatindig, balahibo. Si Liza ay halos mapaiyak habang si Mang Dante kumakapit sa dibdib niya na parang nahihirapan sa paghinga. Ben, bulong ni Liza, kailangan na nating umalis. Hindi natin kaya to. Ngunit bago kami makagalaw, nagsara ang trapdoor sa itaas. Ganap kaming nakulong. Lumapit si Don Lorenzo, ang anyo niya'y mas malinaw na ngayon. Halos buo ang katawan, bagamat may mga sugat ng apoy na nakaukit sa kanyang balat. Ang mga mata niya'y nagliliyab, hindi sa galit, kundi sa determinasyon. Hindi ako humihingi ng awa, aniya. Humihingi ako ng hustisya. Ang mga librong ito, ang mga angalan dito, sila ang magbubunyag ng lahat. Ngunit bago pa ako makasagot, biglang umuga ang lupa. Ang mga kahon ay nagsimulang gumalaw. Ang mga estante umuungol na parang may bumubukas na lagusan sa ilalim. Mula sa siwang ng sahig, may malamig na usok na umahon bumabalot sa amin. At kasabay nito, may mga aninong nagsimulang lumitaw. Hindi lang isa, kundi marami. Mga hugis ng tao, mga estudyante, guro at tauhan, lahat parang nilamon ng apoy at usok. Sabay-sabay silang bumubulong. Isulat, ilantad. Nanginginig akong humarap kay Don Lorenzo. Paano ko gagawin iyon? Wala akong kapangyarihan. Estudyante lang ako. Ngumiti siya, mapait. Kaya ikaw, dahil wala kang interes kundi ang katotohanan. Walang makakapigil sa isang tinig na tapat. Nilingon ko si Liza, na umiiyak ngunit patatag. Ben, kung ito ang paraan para matapos na, gawin mo. Ako ang tutulong. Si Mang Dante, bagamat halatang natatakot, ay tumango rin. Mas matagal na akong gwardya rito kaysa sa tagal ng pagkukubli nila. Kung ito na ang huling pagkakataon, makakatulong ako. Hawak ko ang libro at para bang ito'y naging mabigat na krus na kailangan kong pasanin. Binuklat ko muli ang pahina ng mga pangalan at sa mismong sandaling binasa ko nang malakas ang unang pangalan, lumakas ang hangin sa paligid at isang aninong hugis dein ang lumitaw sa harapan namin. Sigaw siya ng sigaw, ngunit walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Habang binabasa ko, unti-unti siyang natutunaw, nagiging abo na parang inilalantad ang kanyang kasalanan.
Sunod kong binasa ang pangalan ng isang propesor. Ganito rin ang nangyari, ang aninong hawig sa kanya ay lumitaw, nagpumiglas, ngunit unti-unting naglaho habang tinatawag ang kasalanan. Habang tumatagal, mas marami pang anino ang lumalabas, nagsisigawan ng walang boses, nagpapakita ng mga mukhang puno ng takot at kasakiman. At sa bawat pangalan na binibigkas ko, mas lalong lumalakas ang mga tinig ng mga biktima, sumisigaw ng hustisya. Ngunit nang mabasa ko ang pangalang Jose de los Reyes, napahinto ako. Ang lolo ko, nanginginig ang kamay ko. Hindi siya kasama. Ngunit malinaw na nakasulat sa tala, hindi bilang salarin, kundi bilang saksi. Sa tabi ng pangalan niya, nakalagay ang salitang nakakita. Tumulo ang luha ko. Lolo, lumapit si Don Lorenzo. Hindi siya salarin, pero siya ang nagdala ng sikreto hanggang sa kanyang huling hininga. Ikaw ang magpapatuloy. Tumango ako bagamat nananaghoy ang puso ko. Binasa ko ang pangalan ng aking lolo at sa harapan ko lumitaw ang kanyang anyo. Bata pa, siguro kasing edad ko noon. Nakatingin siya sa akin, tahimik, may luha sa mga mata. Lolo, bulong ko, ngumiti siya ng marahan sa katuluyang naglaho, kasabay ng abo. Sa huling pahina ng libro, nakasulat ang mga salitang, kung sino ang magbasa, siya ang tagapagdala ng tinig. Ilantad ang lahat. Huwag hayaang muling masunog ang katotohanan. Nang matapos kong bigkasin, lumakas ang liwanag mula sa mga libro at sabay-sabay na naglaho ang mga anino. Naramdaman kong gumaan ang hangin at ang trapdoor sa itaas ay kusa ng bumukas. Ngunit bago kami makaalis, lumapit muli si Don Lorenzo. Ang anyo niya ay nagliliwanag na parang abo na tinatangay ng hangin. Ben, aniya, nagawa mo na ang simula. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ay matutuwa kapag isinapubliko mo ito. Mag-ingat ka. At tuluyan siyang naglaho. Pag-ahon namin, hingal na hingal si Liza at si Mang Dante. Ang basement ay muling nagbistulang ordinaryo, para bang walang nangyari. Ngunit sa mga kamay ko, hawak ko pa sana rin ang librong puno ng pangalan at kasaysayan. Alam kong hindi na ako simpleng estudyante. Isa na akong tagapagdala ng tinig ng mga pinatahimik. Ngunit habang naglalakad ako pa uwi, may narinig akong bulong sa hangin, mahina ngunit malinaw. Hindi pa tapos. At doon ko napagtanto, ang tunay na laban ay nasa labas pa ng aklatan. Ang laban upang mailantad ang katotohanan laban sa mga makapangyarihang gustong magtabon nito magpakailanman. Matapos ang gabing iyon sa basement ng lumang aklatan, hindi na ako mapakali. Sa bawat oras na mapapatingin ako sa librong iniwan sa akin ni Don Lorenzo, ramdam ko ang bigat ng mga kaluluwang kumakapit dito. Ang bawat pahina ay parang humihinga, may sariling buhay, at ang mga pangalang nakasulat ay tila bumubulong mula sa kabilang mundo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Estudyante lang ako, ngunit hawak ko na ngayon ang katibayan na matagal ng pilit na tinatago ng unibersidad. Ang tanong, handa ba akong isapubliko ito? Kinabukasan, nagpunta ako kay Liza. Umupo kami sa isang tahimik na kapehan malapit sa campus. Dala ko ang libro, maingat na nakabalot sa tela. Ben, mahinang sabi niya, sigurado ka ba sa gagawin mo kapag lumabas ang lahat ng ito, hindi lang pangalan ng mga patay ang mabubunyag, pati mga pamilya nilang buhay pa madadamay. Napayuko ako, totoo siya. Ang mga apelyido sa talaan ay mga kilalang tao. Sa lipunan, may mga anak at apo na nasa posisyon pa rin ngayon. Liza, hindi ko alam kung kaya ko, pero kung hindi ako kikilos, parang pinatay ko na rin ang mga kaluluwang yon sa pangalawang pagkakataon. Hinawakan niya ang kamay ko. Kung ganon, piliin mong lumaban, hindi ka nag-iisa. Gabi. Bumalik ako sa dormitoryo.
Inilatag ko ang libro sa mesa at sinubukang basahin muli ang mga pahina. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Habang binubuklat ko, ang mga titik ay kumikilos. Parang nabubura tapos muling sumusulat ng sarili. At mula sa pagitan ng mga salita, may lumabas na bagong linya. Isulat sa bagong tala. Ipasa ang katotohanan. Kinilabutan ako. Ang libro mismo ang nagsasabi, hindi sapat na basahin ko lang ito. Kailangan kong gumawa ng sariling kopya, bagong bersyon na hindi na mawawala kahit anong gawin nila. Kumuha ako ng notebook at sinimulan kong isulat ang lahat ng pangalan, lahat ng tala, lahat ng natuklasan. Habang ginagawa ko iyon, pakiramdam ko'y may mga kamay na nakalagay sa balikat ko. Malamig, ngunit hindi nakakatakot. Para bang may mga kaluluwang nagbabantay, umaakay sa akin. Ilang araw akong nagpatuloy sa pagsusulat, ngunit habang tumatagal, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Sa klase, naririnig ko ang kaluskos ng mga pahina kahit walang nagbabasa. Sa koridor, nakikita ko ang mga aninong mabilis na dumadaan. Sa gabi, ang mga panaginip ko'y puno ng apoy, usok, at mga sigaw ng mga taong humihingi ng tulong. Hanggang isang madaling araw, may kumatok sa pintuan ng dorm. Pagbukas ko, walang tao, ngunit sa sahig may nakapatong na sobre. Binuksan ko ito at natagpuan ang isang piraso ng papel na may nakasulat. Lahat ka na huwag mong ipalaganap, hindi mo alam ang nilalaro mo. Isang kaibigan. Nanginig ang kamay ko, ibig sabihin may nakakaalam na sa ginagawa ko. Agad kong dinala kay Mang Dante ang papel. Ben, wika niya, simula nang bumaba tayo sa basement, may mga mata na ang nakamasid. Ang mga taong may kasalanan noon, may mga kamag-anak pa rin ngayon na nasa kapangyarihan. Baka sinusubukan nilang pigilan ka bago pa sumabog ang lahat. Pero anong gagawin ko, Mang Dante? Hindi ko pwedeng basta isuko to. Kung ipapakita mo sa maling tao, baka mawala ka bago ka pa makapagsalita. Nagpasya akong dumulog kay Father Ben, ang pari ng parokya malapit sa campus. Alam kong matagal na siyang nagsisilbi sa komunidad at may reputasyon ng pagiging tapat. Ipinakita ko sa kanya ang libro at ang mga tala. Tahimik siyang nakinig sa katumingin ng diretso sa akin. Anak, anya, ang hawak mo ay hindi lang ebidensya, kundi kasaysayan. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng katotohanan ay ligtas ilantad. May tamang paraan at tamang oras. Kung ilalabas mo ito ngayon ng walang suporta, baka ikaw lang ang masunog. Pero Father, sagot ko, paano ang mga kaluluwang humihingi ng hustisya? Sa tamang paraan, sagot niya, kailangan mong humanap ng kakampi, hindi lang sa mga tao, kundi sa mismong sistema. Habang umuwi ako, napansin kong may sumusunod sa akin. Sa likod, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang paulit-ulit na nasa distansya, laging nakamasid. Nang huminto ako, huminto rin siya. Nang humakbang ako, humakbang din siya. Mabilis akong tumakbo papasok sa isang eskinita. At sa gulat ko, pagliko ko, wala na siya. Ngunit naiwan ang malamig na hangin at ang pamilyar na bulong. Mag-ingat ka. Hindi ko alam kung babala iyon ng kaluluwa o ng taong buhay. Kinabukasan, pinatawag ako ni Miss Pilar sa opisina niya. Ben, seryoso ang tono niya. Naririnig kong madalas ka raw sa ikalawang palapag. May mga bagay na hindi dapat pinakikialaman para ito sa kaligtasan mo. Kaligtasan ko? Tanong ko. O para itago ang kasalanan ng unibersidad? Nanlaki ang mata niya, pero agad siyang ngumiti, malamig. Magaling ka, Ben, pero tandaan mo, may mga sikreto na mas mabuting nananatiling nakatago. Lumabas ako ng opisina na mas determinado. Kung may ginagawa silang pagtatakip, mas lalo kong kailangang lumaban. Gabi. Bumalik ako sa aklatan, dala ang kopya ng mga isinulat ko.
Inilagay ko ito sa iba't ibang lugar. Isa sa ilalim ng sahig ng dorm, isa sa bag ni Liza, isa kay Mang Dante. Kung sakaling mawala ako, may ibang makakabasa ng katotohanan. Habang ginagawa ko ito, biglang umuga ang buong aklatan. Ang mga ilaw ay pawala-pawala at sa ikalawang palapag, sabay-sabay na bumukas ang mga libro, ang mga pahinay nagliparan sa hangin. At mula sa gitna, lumitaw muli si Don Lorenzo, mas maliwanag kaysa dati. Ben, aniya, malapit na. Ang huling hakbang ay nasa iyo. Ngunit tandaan mo, kapag pinili mong ilantad ang lahat, may kapalit. Handa ka ba? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Nanginginig ako, ngunit sa loob-loob ko, alam kong wala na akong atrasan. At bago tuluyang maglaho ang imahe niya, iniwan niya ang huling bulong. Inini. Sa huling pahina, nandoon ang susi. Paglingon ko sa mesa, ang librong hawak ko'y kusang bumukas sa hulin, G. pahina. Ngunit bago ko pa mabasa, narinig kong may pinto sa ibaba na bumukas ng malakas. May paparating, at doon natapos ang gabing iyon. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng mga lumilipad na pahina, hawak ang libro, habang unti-unting lumalapit ang mga yapak nang hindi ko alam kung tao o multo. Ang mga yapak mula sa ibaba ay papalapit ng papalapit. Bawat tunog ng hakbang ay parang hampas sa dibdib ko. Pinapabilis ang tibok ng puso ko. Hawak ko ang librong kusang bumukas sa huling pahina. At ang mga pahinay lumilipad sa paligid na tila may sariling buhay. Ben! Sigaw ni Lisa mula sa ibaba ng hagdan. Umalis ka na riyan. Nakahinga ako nang maluwag nang marinig ang boses niya, ngunit hindi pa rin ako kumalma. Kasunod ng boses ni Lisa, narinig ko rin ang garalgal na boses ni Mang Dante. Bilisan mo, iho! May bantang paparating! Ngunit bago ako makagalaw, biglang nagliwanag ang huling pahina ng libro. Ang tinta ay nagliyab na parang apoy, ngunit imbes na sunugin, lalo lang luminaw ang mga salita. Dahan-dahan kong binasa, ang susi sa lahat ay hindi ang apoy, kundi ang katotohanan. Ang huling pahina ay magsisilbing salamin ng kasalanan. Isulat ang iyong pangalan at ang lahat ay magbubukas. Nanginginig akong napatingin kay Don Lorenzo, na nakatayo sa harapan ko, mas malinaw kaysa dati. Ang anyo niya'y hindi na puro abo, ngayon tila siya'y naglalakad na muli, bagamat may mga bakas pa rin ng sunog sa kanyang mukha. Isulat mo, wika niya, malamig ngunit mariin. Isulat mo ang pangalan mo at ikaw ang magiging bagong tagapangalaga. Nabigla ako. Ano nang ibig niyong sabihin? Ako? Ang katotohanan ay kailangang may kasunod na tinig. Ang kwento'y kailangang ipagpatuloy. Kung hindi, muling mababalot ng dilim ang aklatan. Lumapit si Liza, humahabol ng hininga. Ben, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi natin alam ang ibig sabihin niyan. Pero ito na lang ang paraan, sagot ko. Kung hindi ko isusulat, mananatiling nakatali si Don Lorenzo at lahat ng kaluluwang ito. Paano kung kapalit ng kalayaan nila ay buhay mo? Singit ni Mang Dante, nakatingin sa akin ng may awa. Anak, hindi ko kayang makita kang lamunin ng sumpa. Ngunit habang sila'y nagsasalita, ramdam kong ang paligid ay unti-unting bumibigat. Ang mga libro ay bumubukas ng sabay-sabay, at ang kaluskos ay nagiging sigaw ng libong tinig. Isulat mo, ilantad mo, tapusin mo. Huminga ako ng malalim, dinampot ko ang pluma na kusang lumitaw sa ibabaw ng pahina. Ang tinta nito'y parang dumadaloy kahit hindi ko nilulubog. Itinapat ko ito sa huling linya ng pahina. Ben, tigilan mo! Sigaw ni Liza, ngunit isinulat ko ang buong pangalan ko, Benjamin De Los Reyes. Sa mismong sandali, biglang lumiwanag ang buong silid. Ang mga libro'y sabay-sabay na umangat at ang mga pahinay parang nagiging mga pakpak ng liwanag.
Ang hangin ay umikot na parang ipo-ipo, ngunit sa halip na sunog, liwanag ang bumalot sa lahat. Nakakita ako ng mga anyo, mga kaluluwa ng mga estudyante at guro na nadamay sa sunog. Isa-isa silang lumitaw nakatingin sa akin na may pasasalamat. Ang kanilang mga mukha'y puno ng kapayapaan. Si Lolo, si Jose de los Reyes, ay muling lumitaw, nakangiti at lumapit sa akin. Apo, bulong niya, salamat. Sa wakas na ilabas mo ang katotohanan. Hindi na ako bibitbit ng kasalanang hindi akin. Naluha ako. Lolo, niyakap niya ako ng mariin bago tuluyang naglaho, sumama sa liwanag. Ngunit hindi lahat ay payapa. Sa gilid ng silid, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang anyo ng dating din ay lumitaw, galit, nagpupumiglas. Hindi mo maaaring sirain ang lahat ng itinayo ko. Sigaw niya, bagamat wala ng tinig na lumalabas, puro apoy at usok na lang ang dumadaloy mula sa kanyang bibig. Ngunit habang siya'y nagpupumiglas, nilamon siya ng liwanag mula sa libro hanggang sa tuluyan siyang naging abo at naglaho. Kasabay nito, narinig ko ang boses ni Don Lorenzo. Salamat, Ben. Natupad na. Ang buong aklatan ay lumindol, ngunit hindi ito gumuho. Sa halip, ang mga bitak sa dingding ay nagsara, ang mga estanteng sira ay bumalik sa dating ayos, at ang hangin ay naging magaan. Dahan-dahang, naglaho si Don Lorenzo, ngunit bago siya tuluyang mawala, lumapit siya sa akin. Hindi ka nag-iisa. Ang pangalan mo'y nakaukit na. Sa bawat pahina na bubuksan, ikaw ang magiging tinig ng katotohanan. Mag-ingat ka dahil may mga taong hindi matutuwa. Ngunit tandaan mo, ang ilaw ay hindi kailanman matatalo ng dilim. Ngumiti siya at tuluyang naglaho. Pagkatapos ng lahat, bumalik ang lahat sa tila normal. Ngunit alam kong wala nang babalik sa dati. Ako na ang bagong tagapagdala ng kwento. Ilang linggo matapos ang pangyayari, inilabas ko sa isang campus paper ang artikulo tungkol sa mga nakatagong lihim ng unibersidad. Hindi ko binanggit ang lahat ng pangalan, ngunit sapat para simulan ang investigasyon. Maraming estudyante ang nagulat, maraming guro ang nagtanong, at ilang administrador ang nang agtangkang itanggi ang lahat. Ngunit nasa akin ang libro, at bawat oras na may magtangkang magtabon muli ng katotohanan, bumubukas ang mga pahina at nagpapakita ng ebidensya. Isang gabi, mag-isa akong nag-aaral muli sa lumang aklatan. Tahimik, walang ibang tao. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, narinig ko ang kaluskos ng isang pahina. Hindi na ako natakot. Ngumiti ako, tinapik ang librong nasa harap ko. Atin na ito, bulong ko. At mula sa dilim ng istante, may mahinang tinig na tumugon. Hindi ka nag-iisa, tagapangalaga ng gabi. Sa gabing iyon, alam kong natapos na ang kwento ng nakaraan. Ngunit nagsisimula pa lamang ang bagong kabanata ng aking buhay bilang tagapagdala ng katotohanan.